Check mic! Hello everyone! I'm all alone in this classroom right now. Nag-finalize ko sa ako ang mga grades and forms kay tomorrow is division checking and karon lang ko nakahigayon og vlog outro kay nabisi ko and na ako mga sleepless nights. Kaya ako yung gitiwas ang ako ang trabaho. So I'm back. I'm going to share the word of God today, this afternoon. Let me share to you First John 4:9 ingon ang word ni God gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. So first and foremost, this principle is nag-speak siya sa walay lain nga bugtong anak, no? Ato lang i-clarify or og sa sugod ako ang ikuan sa inyo nga walay laing bugtong anak nga gisgutan diri, walay laing bugtong anak kundili si Jesus lang. Kay ingon ang word ni God, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and kana nga Son nagisgot siya kang Jesus Christ, the only Son of God. So walay lain nga kanang gi-appoint or gipadala, only Jesus Christ. Ingon ang word ni God nga, I am the way. Si Jesus nag-ingon, no? Si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, dili na siya pwede na ako ang kunon nga word or ni bisan kinsa nga magwawali nga sila ang way, sila ang truth, sila ang life. Okay, so, another thing is, sa karon nga mga kapanahonan, guys, musugutag sa dili, grabe na kaayo ka, dali ang life. Wait lang, wala din ko naka-filter. Charot. Never mind, wala ko hair din ha. Akong gipungpong. Okay, so ingon siya daraa nga um gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato. So um whoever sa ato dinhi ang naka-feel nga wala joy nahigugma sa iya bisag isa, that's the lie of the enemy, the devil or Satan, kay para every time nga naatay mga problema and we are feeling down, naatay mga negative thoughts, no, and mostly especially sa mga batan-on karon nadayon sila mga thoughts nga nani na akong buhaton, maginani na lang ko kay wala naman din higugma sa ako. So let us embrace this fact. Jesus loves us. God loves us so much. Yang ipadala yang bugtong anak si Jesus Christ. Ug usa ka pamatuod ana no nga kanang after death, isa pa ka truth is kanang musugutan sa dili, our citizenship is in heaven, dili dinhi. Lumalabay lang ta dinhi. So dili ka tingala nga nadayo, di ba ang atong reaction pag namatay na to si Kuan, kabata pa ato niya. So ako murag dili na ko matingala kung mamatay ang sa katao kay kabalon ako dapat nahibalaan sa nato ni nga naadyoy kinutuban ang atong kinabuhi diri sa kalibutan kay kitang tanan lumalabay lang ta, temporary lang, gipahiram lang sa Ginoo kini nga kinabuhi, kini nga gininhawa, and it is intended to be used for the glory of God. No, so dili sa atong kaugalingon nga pamaagi sa pagkinabuhi, but your life and my life has a purpose. It has a reason why we are still living until this time, and kinahanglan nato na siya mahibal-an nga truth, no, unsa di ay ang purpose nimo Lord sa ako ang kinabuhi, nga after sa ako ang life dinhi naaman di ay gitawag nga kinabuhing walay katapusan. Okay, so naido ka paingnan sa usa ka tawo pag mamatay siya. Ingon ang Hebrews nga i-judge ta, no, after sa ato ang kamatayon ri sa kalibutan na ay judgment set of God. So maatubang ta ang judgment, and duha lang ang paingnan sa tao, maadto ta sa langit or maadto ta sa impyerno or sa hell. But the word of God today sa 1 John 4:9 nagsaad siya nga makabaton kita og eternal life, no? Kinabuhi dili kamatayon, kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Jesus Christ. So balikon ako ang giingon sa word ni God sa John, no, nga kanang I am the way, ingon si Jesus, I am the way, ako ang dalan, ang kamatuuran, I am the way, the truth, and the life. Siya pod ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi sa iyaha. So kaning kinabuhing walay katapusan mo ni siya ang saad sa Ginoo sa atua. Pinakanindot nga dapit, no eyes has seen, no ears has heard, wala pay bisan
unsa ka mind, no, bisag unsa walay makatugkad kung unsa kanindot ang gi-prepare ni God para sa imuha ug sa ako, kani nga dapit nga atong adtuan, kung makaadto ta ani nga dapit. It's not by work para walay makaboast, kay kasagaran sa ato nga muhukom ta sa tao mayon ta nga ay kato siya namatay, malangit to siya kay buutan man to siya kaayo good. So actually ang pamaagi sa Ginoo sa iyang kaluwasan, it's not of good works, but it is by faith para wala joy makapanghinambog sa ato bisag isa bisag usa. So ang akong challenge sa ato ang tanan karon is to prepare for the future, to prepare ourselves nga bisag unsa man ang dangatan nato, bisag unsa ang mahitabo sa unahan, mamatay man ta no sa physical nga bahin, but makabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan. Nga dili ta mag-suffer, dili ta mag-agwanta, dili ta mag-antos kay tungod kung basahon nato lahi na lang pud nga verse no, pero pahapyaw akong ikuan sa inyo ang story sa dato og ni Lazarus, diin nihangyo gid in taon ang taong dato sa iyang pagkamatay nga kung pwede ba paanhion nimo dinhi si Lazarus ituslo ang iyahang tudlo no sa tubig kay para matagamtaman ako ang kabugnaw kay grabe jud siya kainit. So sa ato ang panahon karon grabe ang heat, pila na kakuan degree no nya reklamo ta kainit uy, pero wala lang na katunga sa unsa ang kainit sa kalayo sa impyerno no nga antusan sa usa ka tawo nga padulong sa destruction or paingon didto. Now again, if we want to have a life that is eternal, we must natay free will. We can choose kung unsa nga life ang ato ang pilion, but I encourage each one of you to choose Jesus over everything. Ato ang makapili ta. We have the time, nakadungog ka sa word ni God. It's not an accident. And it is the time now to choose Jesus. Dili religion, but ang ato ang relationship sa iyaha, ato ang palawman para abot man ang panahon nga kuhaon nato ang kinabuhi nga gihiraman, mawala man ta diri sa kalibutan, pero maka-assure ta sa atong kaugalingon nga ang atong padulngan is dili sufferings. Kay kung nag-suffer ta diri sa earth, suffer gyud ta diri kay naay mga napanaghilak, naay kakapoy ug uban pa, naay mga kawaladon no, naay mga pains and all. Pero pag si Jesus atong mga kauban sa nindot kay nga puloy-anan og sa dapit, dili na diri mga igsuon, no eyes has seen, no ears has heard. Pinakanindot na siya nga goal or nga prize, nga reward nga ato ang maangkon. So let us accept the gift. This is the gift of salvation, no? And for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Walay lain nga pamaagi nga makabaton ta og eternal life, only Jesus. So let us accept Him and receive Him in our hearts. Sa John 1:12 niyon siya draa nga, for as many as believe Him, to those who accept Him. So walay lain jud nga pamaagi ang pagdawat, ang pagtuo nato kay Jesus as our Lord and Savior, no makadawat ta o makabaton ta og kanang kinabuhi. Akong basahon diri sa John 1:12 para klaro. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So if nagdawat na ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior, even today, God is so faithful and He will write your name in the book of life. And yeah, kita-kita ta kauban yung mga loved ones pag abot sa panahon didto. Kaya wa man ta kabalo kung kano sana siya nga time. But we must be ready. Karon pa lang daan ang pagpangandam karon. Dili siya ugma, dili sunod adlaw, kun dili karon. Shalom and God bless everyone. Thank you for watching, and I am May, and welcome once again sa akong FB account. Bye!